Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Agri, Grade 4, Quarter 2, Aralin 2. Ang ating aralin ay tungkol sa mga ahensya at organisasyong tumutulong sa paghahalaman at mga taong kilala sa larangan ng paghahalaman. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Narito ang mga kasanayan. Una, natatalakay ang mga batas, lokal na ordinansa, ahensya ng gobyerno at mga non-government organization o NGOs at serbisyong kanilang naibibigay ukol sa paghahalaman at ikalawa, nakikilala ang mga taong naging matagumpay sa paghahalaman sa komunidad at ang mga katangiang kanilang taglay. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga batas, ahensya at organisasyong tumutulong sa gawaing paghahalaman at ang mga serbisyong kanilang naibibigay. Ikalawa, naipapaliwanag ang kahalagahan ng mga batas o organisasyon sa paghahalaman. At ikatlo, naipapaliwanag at natutukoy ang kahalagahan ng mga katangiang maaaring taglayin upang maging matagumpay sa paghahalaman. Mga nilalaman. Una, mga ahensya at organisasyong tumutulong sa paghahalaman at mga serbisyong kanilang ibinibigay. Ikalawa, mga taong kilala sa larangan ng paghahalaman. Maikling balik-aral, jumbled letters. Ayusin ang mga ginulong letra upang maibigay ang tamang salita na tinutukoy sa mga pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Una, isang mahalagang teknik ng pagtatanim na tinatawag ding multiple cropping. Layunin nito ang makapag-impok ng mas maraming ani sa loob lamang ng isang kapirasong lupa sa paraan ng pagtatanim ng isa o mas marami pang uri ng pananim. Ang sagot, cropping. Ikalawa, isang paraan ng pagpapatubo ng mga halaman na gumagamit ng mineral na solusyon sa tubig. Sa halip na itanim ang mga halaman sa isang hardin para gamitin sa lupang sakahan. Ang sagot, hydroponics. Ikatlo, isang paraan na pinagsasama ang mga katangian ng tradisyonal na paraan ng pagsasaka ng isda na ginamit sa aquaculture kasama ang hydroponic pagsasaka. Ang sagot, aquaponics. Ikaapat, ito ang sinasabing naglalagay ng trabaho sa hangin upang makabuo ng mga pananim. Ang sagot, aeroponics.
Ikalima, ang pagpapalaki ng mga halaman sa isang kapaligirang urban. Bukod sa tipikal na indoor plants, marami ang sumubok sa pagpapalaki ng mga sariling gulay at prutas, kahit man ang mga nakatira sa syudad kung saan hindi ito madalas makikita. Ang sagot ay urban gardening. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gamit ang picture analysis. Suriin ang larawan at sabihin ang mensaheng nais iparating. Sagutin ang sumusunod na gabay na tanong. Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano-ano ang ipinapakita ng larawan? Ikalawa, anong batas ang naisip ng iyong pangkat na nakabatay sa pagsusuri sa larawan? Ikatlo, ano-anong serbisyo ang maaaring ibigay ng inyong naisip na batas? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Basahin nating mabuti ang nilalaman ng kahon. Una ay ahensya. Isang organisasyon, kumpanya o samahan na itinatag para sa isang partikular na layunin o tungkulin. Ikalawa, organisasyon. Isang pangkat o grupo ng mga individual na nagkakaisa para sa isang layunin o tungkulin. Ikatlo, non-government organization. Ito ay tumutukoy sa mga organisasyon na hindi bahagi ng pamahalaan at karaniwang itinatag upang magbigay ng serbisyo sa lipunan. Ikaapat, ordinansa. Isang patakaran o regulasyon na inilalabas ng lokal na pamahalaan o munisipyo upang pamahalaan at isakatuparan ang mga lokal na batas at patakaran. Kaugnay na paksa bilang isa, mga halimbawa ng mga batas at ahensya na tumutulong sa larangan ng paghahalaman. Pagproseso ng pag-unawa. Sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano nga ang ibig sabihin ng mga salitang ahensya at organisasyon? Ikalawa, ano ang kahalagahan ng bawat batas o ahensya sa larangan ng paghahalaman? Ikatlo, ano pang mga ahensya o organisasyon ang iyong nalalaman na nakakatulong sa larangan ng agrikultura? Ibahagi ang mga sagot sa klase. Clock body. Puntahan at tabihan ang iyong 9 o'clock body. Suriin at pag-usapan ang mga isusulat sa loob ng mga kahon na makikita sa concept map. Isasagawa ang gawain sa loob lamang ng 3 minuto. Sagutan natin, mga batas, ahensya
organisasyon na tumutulong sa agrikultura. Una, Republic Act 9003, Ecological Waste Management Act. Ikalawa, Department of Agriculture o DA. Ikatlo, Agricultural Training Institute o DAAT o ATI. Ikaapat, Department of Environment and Natural Resources o DENR. At ikalima, Republic Act number 168, the Organic Agriculture Act of 2010. Isa-isahin natin. Una, Republic Act number 10068 o ang the Organic Agriculture Act of 2010. Ito ay may layuning itaguyod at suportahan ang organikong pagsasaka bilang isang estratehiya para sa makabuluhang pag-unlad ng sektor ng agrikultura kasama na ang pagtutok sa eksportasyon nito. Republic Act 9003 o ang Ecological Waste Management Act. Ito ay isang mahalagang batas na may layunin na ang bawat barangay, munisipalidad at mga lungsod na magkaroon ng maayos na plano at programa sa wastong pamamahala ng mga basura. Department of Agriculture o DA. Ito ang ahensya na naglalayong palakasin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa pamamagitan ng pagtutok sa teknolohiya, pagsasanay, pondo at iba pa. Agricultural Training Institute o DA-ATI. Ito ang ahensyang nasa ilalim ng kagawaran ng agrikultura na nagbibigay ng iba't ibang pagsasanay, seminar at edukasyon para sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor ng agrikultura. Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ito ang ahensya na naglalayong magkaroon ng mga programa para sa kamalayan ng publiko hinggil sa mga isyu tungkol sa kalikasan at kapaligiran. Binibigyang diin ng batas na ito ang pangangalaga sa kalikasan. Food and Agriculture Organization. Ito ang nagtataguyod ng siguradong supply ng pagkain sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga programa na naglalayong mapabuti ang kalidad ng pagkain, pag-aani at pagsasaka. Dumako na tayo sa paglalapat at pag-uugnay. Unang bahagi, AgroChamp. Ibigay ang kahulugan ng mga acronym na natalakay sa paksa. Isulat ang katumbas na sagot sa loob ng hugis parihaba. Sagutin natin. Una, DENR. Ang sagot, Department of Environment and Natural Resources. Ikalawa, DA. Ang sagot, Department of Agriculture. Ikatlo, FAO. Ang sagot, Food and Agriculture Organization. Ikaapat, ATI. Ang sagot,
Agricultural Training Institute. Nakuha mo ba ng tama ang lahat? Kung oo, mahusay. At para naman sa ikalawang bahagi, kumpletuhin. Ibigay ang simple at maikling paglalarawan ng tungkulin ng bawat ahensya o organisasyon. Una, DENR. Ikalawa, DA. Ikatlo, DOLE. Ikaapat, FAO. At ikalima, ATI. Sagutan natin. Una, DENR o Department of Environment and Natural Resources. Nag-aalaga at nagpoprotekta sa kalikasan at likas na yaman ng bansa. Ito ay may mga programa para sa pagpapanatili ng kapaligiran. Ikalawa, DA o Department of Agriculture. Pinapabuti ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa pamamagitan ng mga proyekto, teknolohiya at pagsasanay. Ikatlo ay ang DOLE o Department of Labor and Employment. Nagmamanage ng mga issue tungkol sa paggawa at employment at nagsusulong ng mga karapatan ng mga manggagawa. Ikaapat, FAO o ang Food and Agriculture Organization. Isang international na ahensya na nagtataguyod ng sustainable agriculture at nutrisyon para matugunan ang problema sa gutom sa buong mundo. Ikalima ay ang ATI o Agricultural Training Institute. Nagbibigay ng pagsasanay at edukasyon sa mga magsasaka upang mapabuti ang kanilang kaalaman at kasanayan sa agrikultura. Kaugnay na paksa bilang 2. Mga taong kilala sa larangan ng paghahalaman. Edith Dakuykui. Si Edith Dakuykui ng Ref Mud Farms ang may-ari ng pinakamalaking bukid ng dragon fruit sa bansa sa Ilocos Norte. Ang kanyang bukid ay bunga ng kanyang paghahanap ng lunas sa sakit ng kanyang anak. Ang Dragon Lady, gaya ng tawag sa kanya, ay nakapagpalago ng kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagbabago sa proseso at pagsasaliksik at kilala ang kanyang bukid sa zero waste farming practices nito. Sa paglawak ng kanyang negosyo, natanto ni Edith ang pangangailangan na magparehistro ng kanyang agribusiness at hikayatin ang iba pang mga lokal na magsasaka na sumali sa produksyon ng dragon fruit. Ang kanyang dragon fruit ay ipinamamahagi dito sa bansa at sa ibang bansa. Ang kanyang pangarap ay gawing malalaking producer ng dragon fruit ang Pilipinas. Jose H. Mercado.
Ang pagmamahal para sa masarap na kape ay nagpapatuloy kay Jose H. Mercado at sa kanyang pamilya, na mga tuwirang mga kaanak ng mga orihinal na mangangalakal ng kape sa lungsod ng Lipa. Si Barako Joe, gaya ng palayaw na maaari niyang tawagin ayon sa kanyang mga kaibigan at mga kasamahan. Nagsimula mula sa pinakamababang simula at ito'y binibiro niyang alaala. Ipinanganak ako sa loob ng isang sako ng kape sa ilalim ng puno ng kape. Ang kanyang ama na si Macario Mercado ay may pangarap na maglingkod ng barako mula sa butil hanggang sa tasa. Nahikayat ng pangarap na ito at pagmamahal para sa lahat ng bagay tungkol sa kape. Ang unang Cafe de Lipa ay nagbukas noong ika-26 ng Oktubre taong 2006. Arsenio Barcelona. Mula sa kanyang mga paglalakbay sa Taiwan, na-inspire si Arsenio Barcelona sa teknolohiya at mga paraan ng pagsasaka na kanilang ginagamit. Ipinabalik niya ang impormasyong ito sa Maynila. Noong 1997, kinuha sila ng Known Usage Corporation Limited, ang pinakamalaki at pinakaprestihiyosong breeder, producer at distributor ng binhi sa Taiwan, upang maging eksklusibong importer at distributor ng kanilang mga produkto na nagbunga ng pagkakabuo ng Harvest Agribusiness Corporation. Matapos ang kanilang malaking tagumpay, nag-aalok sila ng buwanang pagsasanay upang hikayatin at magbigay inspirasyon sa mga Pilipino na subukan ang pagsasaka sa kanilang bakuran. Paris Uy. Ang advokasya ni Paris Uy para sa mga organikong produkto ay mabuti ang naging pagtanggap sa bansa. Siya ay nakatuon sa pag-aani ng organikong gulay, na ngayon ay lubos na nasa demanda. Ang Live Green International Incorporated ngayon ay namamahagi ng sariwang ani at organikong produkto sa 19 na mga tindahan sa bansa. Kasama na ang mga kilalang mall at mga establishmento. Binalak din nila ang unang tindahan ng buong pagkain sa bansa na tinawag na organiko. Ang Live Green ay nagbibigay din ng mga programa ng pagsasanay sa mga magsasaka at hanggang Mayo 2014, sila ay nakapagtala ng kabuuang 160 mga nagtapos, kung saan 88 sa kanila ay ngayon ay mga sertipikado at opisyal na mga kontratadong magsasaka ng organikong produkto. Senen Bacani, dating kalihim ng kagawaran ng pagsasaka at country manager ng Dole Philippines, si Senen Bacani. Siya ay may malalim na kaalaman sa agrikultura. Siya ang nagsisilbing Chief Executive Officer o CEO ng La Fuerza Incorporation, isang malaking taga-export ng saging sa bansa. Sa kanyang determinasyon na tumulong sa komunidad, binago niya ang malawak na lupain sa isang plantasyon na ngayon ay nagbibigay ng 5 hanggang 6 na milyong kahon ng Cavendish na saging na inilalabas sa gitnang silangan at sa Asya. Kilala sila sa tagline na
Nag-e-excel kami dahil nagmamalasakit kami. Pinatnubayang pagsasanay. Unang bahagi, AgroChamp. Tukuyin muli ang mga personalidad na kilala sa larangan ng paghahalaman. Ilagay ang iyong sagot sa patlang. Number 1, kape. Ang sagot, Jose H. Mercado, kilala rin sa tawag na Barako Joe. Number 2, organikong gulay. Ang sagot, Paris Uy. Number 3, dragon fruit. Ang sagot, si Edith Dakoykoy, na kilala rin sa tawag na Dragon Lady. Number 4, saging. Ang sagot, si Senen Bakani. Number 5, breeder, producer at distributor ng binhi. Ang sagot, si Arsenio Barcelona. Ikalawang bahagi ay AHA. Ano-ano ang mga katangian ang maaaring taglayin ng mga taong matagumpay sa paghahalaman? Isulat sa patlang ang iyong mga sagot. Mga katangian ko. Una, malikhain. Ikalawa, masikap. Ikatlo, makatwiran. Ikaapat, matibay. At ikalima, mapanuri. Paglalapat at pag-uugnay, tanong-tugon. Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino-sino ang mga taong naging matagumpay sa larangan ng paghahalaman? Batay sa natalakay sa paksang aralin, ano-ano ang larangan ng paghahalaman sila nakilala? Ang sagot, si Edith Dakoykoy, kilala bilang Dragon Lady. Larangan ay dragon fruit farming. Ikalawa, si Jose H. Mercado, na kilala rin na tawag na Barako Joe. Ang kanyang larangan, kape. Ikatlo naman si Arsenio Barcelona. Ang kanyang larangan, breeder, producer at distributor ng binhi. Ikaapat si Paris Uy. Ang kanyang larangan, organikong gulay. Ikalima si Senen Bakani. Ang kanyang larangan, saging. Ikalawa, ano-anong mga katangian ang maaaring taglayin upang maging matagumpay sa gawaing paghahalaman? Narito ang sagot. Upang maging matagumpay sa paghahalaman, mahalaga ang pagiging malikhain at masikap. Ang malikhain ay tumutulong sa paggawa ng mga bagong ideya, habang ang masikap ay kinakailangan upang mapanatili at alagaan ang mga pananim. Ang makatuwirang pag-iisip ay mahalaga sa tamang desisyon, at ang matibay na loob ay nakatutulong sa pagharap sa mga hamon. Sa huli, ang mapanuri ay nagbibigay daan sa pagsusuri at pagpapabuti ng mga gawain sa paghahalaman. Pabaong pagkatuto. Tanong-tugon. Una,
Ano-ano ang mga konsepto at kaalaman ang iyong natutuhan sa ginawang pagtatalakay sa paksang aralin? Ang sagot, natutunan ko ang mga tamang teknik sa paghahalaman, ang kahalagahan ng sustainable farming, ang kontribusyon ng mga kilalang magsasaka, at ang mga katangian ng matagumpay na magsasaka. Ikalawa, bakit kailangan natin itong matutuhan? Ang sagot, kailangan natin itong matutunan upang magkaroon ng kaalaman sa tamang pag-aalaga ng mga halaman at produksyon ng pagkain. Nakatutulong ito sa pagpapabuti ng ating kapaligiran at nagiging daan para sa mas magandang kinabukasan. Pagninilay sa pagkatuto. Sa iyong palagay, ano ang maitutulong ng mga kaalamang iyong natutuhan sa ginawang pag-aaral sa iyong buhay at sa komunidad na iyong kinabibilangan? Maaaring sagot, ang mga kaalamang natutunan sa paghahalaman ay makatutulong sa akin sa maraming paraan. Una, matututunan kong mag-alaga ng mga halaman na makapagbibigay ng masustansyang pagkain para sa aking pamilya at komunidad. Pangalawa, makakatulong ito sa pagpapaganda ng kapaligiran sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno at bulaklak. Pangatlo, matututunan kong maging masipag at mapanuri na mahalaga sa kahit anong gawain. Sa kabuuan, ang mga kaalamang ito ay makatutulong sa akin na maging responsable at may malasakit sa aking komunidad. Para naman sa ating pagsusulit, suriin ang tinutukoy ng mga pahayag sa hanay A at hanapin ang tamang sagot sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Narito ang mga pagpipilian. Letter A, D, E, and R. Letter B, DA. Letter C, Organic Agriculture Act of 2010. Letter D, FAO. At letter E, ATI. Letter F, RA 9003. Number 1. May layuning itaguyod at suportahan ang organikong pagsasaka bilang isang estratehiya para sa makabuluhang pag-unlad ng sektor ng agrikultura. Ang sagot ay letter C, Organic Agriculture Act of 2010. Number 2. Ang ahensyang ito ay naglalayong palakasin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa pamamagitan ng pagtutok sa teknolohiya, pagsasanay, pondo at iba pa. Ang tamang sagot ay letter B, DA, Department of Agriculture. Number 3, ang ahensyang ito ay naglalayong magkaroon ng mga programa para sa pagpapanatili ng kalikasan at kapaligiran. Ang sagot ay DENR, letter A. Number 4, ang ahensyang ito ay nagbibigay ng iba't ibang pagsasanay, seminar at edukasyon sa lahat ng sektor ng agrikultura. Ang sagot ay letter E, ATI.
Number 5, ang batas na naglalayong mapabuti ang kalidad ng pagkain, pag-aani at pagsasaka. Ang sagot ay letter F, RA 9003. Para naman sa ikalawang bahagi ng ating pagsusulit, narito ang mga pagpipilian. G. Organikong gulay. H. Kape. I. Saging. J. Dragon fruit. K. Breeder, producer at distributor ng binhi. At letter L. Pinya. Number 6. Edith Dakuy-Kuy. Ang sagot ay letter J. Dragon fruit. Number 7. Paris Uy. Ang sagot ay letter G. Organikong gulay. Number 8. Jose Mercado. Ang sagot ay letter H. Kape. Number 9. Arsenio Barcelona. Ang sagot ay letter K. Breeder, producer at distributor ng binhi. At number 10, Senen Bacani. Ang sagot ay letter I, saging. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.